So hot! Pasasalamat! Hindi pa tamad-tamad eh. Pag ano eh. Tayo ay nagkakatipon-tipon upang bigyang pugay at pagkilala bilang kabahagi ng programa na naglalayong matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa edukasyon at kalusugan ng ating mga anak. At gaya pa rin po ng maraming programa na ating iniabot at ibibigay po ng pamahalang bayan dahil sa inyong pagtatapos ay kaagapay niyo po ang pamahalang Pamilya Program mula taong 2012 hanggang sa taong kasalukuyan 15 years old. ay lubos na nagpapasalamat sa ibinahaging tulong, suporta at pagkakataon ng programa upang maiangat ang kalagayan dapat maging mamay na lagi. Hindi mo alam na kailangan mapanakapit ng buhay. Napakaganda, di ba? Hanggat maaga, hanggat mabata pa tayo, hanggat maaari natin mabalik tayo sa isa't isa. Kasi sabi niya, hindi natin alam kung kailan babalik sa'yo yung nakita ko o yung ginawa ko hindi magpapakita. Okay? Maliwanag tayo ito sa dyan? Ulit, maraming salamat po ko. Pagka pinakalimot ng anti-criminality tips natin, nakikita nyo kung sino to ha?
Kasilat sa inyo kayo na ganyan pagka may lumalabot na kayo. May mga hindi na kayo ginagawa maganda. At least na kayo na. Okay? Same time, maraming salamat po. Ipapakilala ko po yung ating panguling speaker. And ito po is napakaganda. Yun. Napakaganda, di ba? Ganda to. Napakabait. At siya po yung ating Women's Children Protection PNC, si Ma'am Meos. Palakpakan natin, guys. Words, okay, Ma'am. Yan. Kasi gutom na eh. So yan, magandang umaga naman sa ating lahat. So, yung i-discuss mo is, ano lang na siya, kaisip. Pero dapat pakinggan ninyo kasi para sa inyo ito, no? Lahat ba may cellphone? Lahat ba gumagamit ng Facebook? Sino hindi? Hindi nga. Sure? Wala kayo Facebook? Ano lang, Messenger lang? O, Messenger lang. Eh, mas lalo, kasi yung topic nyo is kung ano yung nangyayari sa loob ng yung mga messenger na yan, kung saan may mga ka-chat kayo. Lahat ba ng mga nakaka-chat nyo, may kilala ko ninyo? Totoo? Alam niyo kung yung account na yan ay nahack? Alam po ba ninyo? Hindi, di ba? Kasi minsan, may mga ka-chat tayo na akala natin, schoolmate, kaibigan, yung pala yung account niya ay ginagamit ng ibang tao. Na minsan, anong ginagawa nun? Nangingi na. Gcash. Maliban sa Gcash, ano pang hindi? Pera, ano pa? Maliban sa pera. O ganito, may iba nangihingi ng picture. May iba pinapakita yung pwede. Sabi niya, patingin nga ako lang sa'yo kasi yung sa akin ganitong kulay. Maputi ba yung sa'yo o maitim? Diba? Dahil nakala mo friend ko siya o yung kakilala mo. Sige nga, isend ko na nga din. Nasend mo. Yung pasend ko yung sa'yo, anong sabi niya? Sa libre nga naman, tingnan mo nga kasi ganito yung kalaki yung akin. Anong gagawin ulit? Mag-send ulit. Kasi nga, akala ka ninyo kaibigan nyo yun, di ba? Hanggang sa kung saan-saan na yung hinihingi sa inyo. Pag binigyan na ninyo ng binigyan ng mga picture ninyo, mga nakamurang picture ninyo, anong gagawin? Ibablock-in kayo. Sasabihin niya, ipapakala sa school, ibibigay kay mama nyo, mami, kay daddy, yung mga ayan. Anong dapat gawin? Iblock? Kasi kung ibablock daw ninyo, ikakala na daw yung sinendin nyo na picture ninyo. Kanino i-report? Lahat ba ay kayang mag-report sa police? Sa magulang. So, alam niyo kung ano ang dapat gawin. Kaya lang, iba, pagkatay sa sitwasyon na yun ang nangyayari, natatakot kayo, di ba? Baka ikala, nakakahiya, makikita yung kulay na, ano, di ba? Makikita kung ano yung mga sinendin nyo. Kaya yung iba, ang ginagawa, inibigay. Halimbawa, sasabihin, bigyan mo ng pera para hindi kayo sumbong. Diba? Pagka hindi kasi kayo nagsusumbong at sinusunod ninyo yun, tuloy-tuloy yung gagawin niya na kumuha na kung ano-ano sa inyo. Maliban sa mga picture, pera nga. Eh kayo, may mga pera pa kayo na pwede ko ibigay. Baon lang ninyo, hindi kawawa kayo, wala ka na pangkain sa school kasi ibigay na ninyo doon. Tama. Kung di naman kaya, ang nangyayari ay, sino ba ang lagi nagpo-post ng mga picture dito na naka-perfect shorts? Meron? O di kaya pinipicturean yung kapatid, habang pinapalaguan,
Meron ba? Sana walang ganun. Kasi may mga na-exploit na mga bata dahil sa pinupost nila. Kinukuha yung picture, di ba? Nakikita nyo may mga AI na kahit nakatayo ka lang doon, pinapagalaw. Diba? Minsan pa, sa mag-partner, anong gagawin? Nagyayakapan. Ginagawa nila ng video. So, ganun ang gagawin sa mga picture o kaya mga video na pinupost ninyo. Kaya nga dapat, mga kapatid ninyo habang pinakalikuan, huwag naman yung videohan, tsaka i-post. Hindi kaya yung mga namin, yung gano'n, kasi nagre-reels, sabi namin si Mami. Huwag kami kasi baka magamit sa hindi maganda yung isasend ninyo na picture o kaya video sa Facebook ninyo. Kaya ba naman gawin yun? Kahit pamagyaw lang, sabihin ko, Mami, sabi ng sa discussion namin, bawal mag-post daw ng mga ganyan na nakakubo ng mga babies, kasi dahil mga babies ko pala, hindi kami, bawal daw po, kahit nakabigili lang sa ano, bawal dapat, hindi pinipos yun. Nag-exubat nyo? Kasi may mga matatanda, hindi ka lang matatanda, hindi lang mga foreigner ang pamili sa nakakita ng mga bata na gano'n, iba yung pakiramdam. Di ba may mga nababasa kayo, mga napapanood na di ba kawawa-kawawa sila? Gusto ba ito maranasan na gano'n? Lahat na kayo ay nakakausap ng mga magulang mo yung pagkakaroon kayo. Lahat. Kaya nyo yung sabihin na may crush na halimbawa, Mama, anong pakiramdam na ay kakawak ang mga at least, magulat ito ang pagsasabi. Hindi yung anong gagawin. Hahawakan yung kamay ng mata ninyo. Pakiramdam. Ganon. Yung sa iba kayo magtatanong. Dapat yung mga bagay ninyo na parang nakakahiyang tanongin, itanong ay mama na lang. No? Kasi may mga ibang tao na i-take advantage kasi gusto ninyo wala nga kung anong pakiramdam doon na sasabihin. Halika, tara. Subukan natin doon para malaman ng iyo anong pakiramdam. Naiintindihan ko ba ninyo? O may mga hindi nakakaintindi? Nag-index ninyo kung ano yung mga sinasabi ko? So dapat, curious kayo sa mga bagay-bagay, mas maganda, magulang ang tanungin. Kung kahihiyangan magulang, kanino? Pwede naman kay teacher. Kaibigan? Hindi din. Kasi bakit ang kaibigan mo? Uy, gusto mo niya daw mag-try kung anong pakiramdam na may kahawang kamay. O, hindi mo hiyaan mo sa sino? Diba? Tama ba? O hindi. Kasi kayo kasi, mga bata kayo, nakilagi kasi, wala. Kaya lang, sa panahon po ngayon, kailangan isipin bago mag-post o bago makipag-chat sa mga kanino, ay sigurado kayo kung sino yung mga yun. Kaya yung tinatanong ko sa inyo, kung lahat ba ng ka-chat ninyo ay kilala ninyo. Yung lahat ng pinagsesendan ninyo ng mga picture ninyo ay kilala ninyo. Kasi inuunti-unti lang kayo niyan kung ano-ano mga hinihingi. Una, ano ang pinakamagandang gown ang suot mo? O, di kung may suot ka ng mga birthday o kaya kung may mga inatendan ka na mga kasal, yun muna ang send mo. Nakadamit pa muna. Hanggang sa unti-unti na yung mga damit na suot mo, hinihingi at hinihingi yung picture. Hindi lang sa mga babae, pati din sa mga lalaki. Tandaan natin, sa pang-aabuso, sexually, hindi lang po babae ang lagi inaabuso sa mga ganon. Naiintindihan po ba? So sana, lahat ng mga may cellphone, yung may mga ka-chat, huwag kayong lagi nagtitiwala na yung tao ka-chat nyo sa kabila noon, ay kilala nyo. Kasi baka mamaya, nahangmayo ang mga kaibigan nyo, tapos hinihigan kayo ng ano-ano. Nag-gets? Parang magulong na yan kayo. May mga tanong po ba kayo sa mga ganon? O may mga gusto kayong itanong sa mga police?
Wala? Oo nga, Wala. ilan di ba? Wala sa'yo? Wala. Mga ilang taon po ba kayo lahat? 15 ang pinaka 16. May 16 po. May 17. Ah, may senior. Kaya halo. So, ganito din po mga bata ang mga 15 para malinaw na din sa inyo kung kung sino-sino yung mga tinatawag na CICL, no? So, yung CICL, 15 in 1 day, meron po kayong criminal liability. Ibig sabihin, pwede po kayong masuhan. May kulungan o may pagdadalhan sa inyo, hindi mo natatawag na kulungan, pero parang center kung saan pwede kayong dalhin. Mga 18 years old, alam naman ninyo, criminal liable talaga kayo kasi mga 18 na po kayo. Pero yung mga 18 below at mga 15 in 1 day, yun yung mga criminal liability na pwede yung kasuhan. Yun yung mga nadadala ng taglaw. Kaya pag-aalam ninyo na bawal sa batas, halimbawa yung pagnanakaw, huwag po ninyong gawin. Yung mga pambubuli, ang buli dati, alam niyo kung anong nangyayari lang, ginaganon lang, sinasage, o di kaya pinupukuan. Pero ang pambubuli ngayon, kung makikita ninyo, 6 o kaya 8 na kabataan, anong ginagawa sa isang bata? Inububot, tinatadyaan, ano pang mga ginagawa? Na walang pakialam kung anong mangyayari dun sa tao. Minsan may mga ganun, namamatay na lang, wala bang konsensya yung gumawa doon. Sana wala namang mga ganung grupo po dito. May grupo po ba dito? Wala naman. So yun nga, yung mga 15 in 1 day, pero below 18 years old, yung mga ginagawa natin, kung alam natin masama, at alam natin na pinagbabawal ng batas, huwag na natin gawin kasi magkakaroon po kayo ng record. At sa mga 15 pababa, kahit sabihin po na wala kayong criminal liability, kailangan pa rin magkakaroon po kayo ng mga diversion kapag kayo ay may mga ginawa, hindi maganda. Ano ang mga yun? Nanaksak ka ng classmate mo. Ano? Kasama ka sa mga umaakyat doon sa bahay kasi maliit ka, ikaw ang pinaakyat doon. Ano ba? May sumisinghot ba dito? Mga kasama sa gano'n. Nagkakaroon din po kayo ng diversion. Ano? Kaya na kung paulit-ulit na ginagawa nyo yun, ano, aantay na lang yung edad ninyo, tapos ang kayo pupunta. Ikaw. Gusto ba niyo yun sa Boy Scout? Sabay-sabay pabawat, sabay-sabay kakain, sabay-sabay mag-exercise, pagka hindi ginawa, may punishment. Takal-takal ang pagkain, hindi kayo makakakain ang gusto niyo kainin. Sino may gusto ng ganyan? Meron ba? Ay, pagkita lang ang dito na yun. So, yung tandaan po natin yung pinakipiyaan ko lang kung ano ang 99344 kasi minsan, sabi ng iba, pagkabata, hindi nakakasuhan o walang mananagutan sa batas. Pero meron po. May edad na siya, may bracket na siya, pero yun nga, meron pa rin inaangkop yung SWD natin para kung kayo ay mabigyan ng diversion. Ang bawa nga yung walang criminal liability, diversion po kayo. Pero yung mga 15 in 1 day, hulihin po ulit, pero ay pwedeng ganyan lang, Boy Scout, Kamlaw, o kaya sa Girl Scout. Ano na nito may sinabi? Meron ba? Ikaw na naman. Hindi naman ikaw. So yan po ang tandaan, mga cellphone natin, huwag kung sino-sino ang mga nakakachat natin. Pagka may mga nakachat kayo at paulit-ulit kayo na hinihingan ng kung ano-ano, bago yung sinabi nyo, magsumbong sa magulang. Hindi naman kaya na magsumbong sa magulang kasi alam na napapagalitan sa mga teacher nito. Yung teachers, forward na lang nila kayo sa amin. Hindi kaya, kung kaya ninyo, direction na po kayo sa amin para kami na po ang mag-iimbestiga kung kanino lang nagaling o sino yung kachat nyo sa kanila. Tsaka isa pa, pinakamahalaga, sabi ko nga, hindi basta-basta kayo dapat mag-post o kaya mag-video na kung ano-ano sa
kasi pag yung cellphone ninyo nawala, kahit namura yung picture o video na yun, pwede pa din yun na ma-recover. Naiintindihan? Pag na-recover yun, kaya nagkakaroon ng mga skandal na sinasabi. Kung makikita nyo yung mga nagkakaroon ng skandal, kailangan yun, may pera, pwede ipabura. Pero bakit hanggang ngayon, yung search nyo, meron pa ninyo, kanilang mga video o kaya mga picture nila na iyak-iyak. Dahil pwede natin patanggal sa link o kaya sa site kung saan na-post yung inyong mga picture or video, pero hindi pwedeng mabura ng link. Bakit? Dahil baka mayroong ibang taong nag-save, pwede ulit nilang i-re-upload yun. Kaya kung alam ninyo sa mga cellphone ninyo na yan, may mga picture kayo na pagka naikalat, alam ninyo yung mapapahiya kayo, huwag na huwag ninyong ipapasa sa kapatid o kaya ipapabenta sa mga magulang. Kasi nga sabi ko, kahit burado yung picture or video sa cellphone na yun, pagka may magaling mag-recover, i-recover nila yun at ikakalat yung mga nandun na videos or kaya picture. So pagka may mga ganun kayo, anong sasabihin sa mga magulang nyo? Sasabihin, akin na yung cellphone mo, papalitan ko ng bago, o kaya akin na yung cellphone mo, ibebenta natin para makabili ng bago. Anong sasabihin nyo kung alam niyo na may mga video or picture lang kayo doon? Ang sasabihin nyo, mama, may mga picture kasi ako dito, o kaya video na kapag may labas, ay mapapahiya ko ako. Kasi yung mga cellphone na yun, hindi na pwede ibenta. Pangsira na yun. Hindi na pwede yun kasi pwede ma-recover nga yung mga nandun na files ninyo. Kaya kami, hindi kami pwede magbenta kahit ano na yung cellphone na yun. Kasi may mga napicturean kami mga kaso namin, mga picture ng bata. Kaya hindi namin pwede ilabas. So, ganun lang sa inyo. Yun ang tatandaan naman. Baka meron kasi, iba sa atin. O naku-curious tayo kung anong kulay na likod natin kasi hindi naman makita sa salamin. Tama ba? Kung kaya naman, ay nagtibigis, mamaya sasayaw-sayaw. Ang suot lang. Minsan, wala pa. Tapos tatawanan mo yung sarili mo, bakit mo nga naman na video yun? Kaya lang, naka-record na sa cellphone mo. So, huwag na huwag ibebenta o di kaya ipapasa sa kapatid ang cellphone. Naiintindihan? Ano daw yung paano? Saka yung mga isusuot ninyo. Maayos naman yung suot. Lagi mo ba ba yung suot niya? May skirt din. Mga anak sa mga babae, pag naupo, pag naka-skirt, ang gagawin. WhatsApp. Huwag na makumakunat na kasi dahil sa mga cellphone kasi ngayon, maaari yung classmate mo, bibidyohan. Meron ba member nito ng GC na nagbebenta ng mga anong picture na may halagang 50 pesos, 100 pesos, mga ganon? Wala naman. Sana wala rin ganon ha. Walang member ng mga ganon. Yung pipicturean mo yung klase mo na, amang ganyan. Kasi kaya pag naglalakad yung naka-skirt, anong gagawin? Bibidyohan mo para makita yung sana naman walang gagawa ng ganon. Tapos pag nakuhanan, nabibenta doon. Kasi may mga na kami, na gano'n nga, akala, yung kapatid lang ang pinipicturan, yung pala ang dami-dami, kahit matanda na naliligo, binibidyoan, kasi binibenta. Sana walang gaganon sa inyo, ha? Sa halagang 50 pesos, 100 pesos, pati yung lola mo, pinipicturan mo para lang may mga cellphone. Kawawa naman, Hindi kaya yung nanay mo, kahit maliligo, pinipicturan mo para lang may mga cellphone doon. Kapalit, Gcash, 50 pesos. Walang gagawa ng gano'n. Kasi once na nai-set mo yung picture na yun, wala na. Baka hanggang sa magkaapo kayo, ano pa rin yung picture ng mama ninyo na sa ninyo. Kaya ako kinabahan. Wala naman sana gagawa ng gano'n. Pero wala naman. Wala naman po tayong pwesto na nagpunta. May minamagpag ba ng magulang dito? Meron po ba? May mga pinapakain ng panis, pinapasok ng sigarilyo, tinatadyakan. Meron po ba? Nilalagay sa sako, tapos pinagpapakalo. Meron po ba? Wala naman? Pagka may mga ganon, pwede kayo pumunta sa akin diretso ha.
na. Kasi nga bakit umuwi kang lasing madaling araw pa, kasi syempre nakagaling yung magulang din. So alam niyo po ang pagkakaiba ng pang-abusong pisikal at saka kung paano disiplinahin. Alam niyo na? Ano boy? Baka meron na paano ba ito dahil ang mga nagkakasundo sa akin, nakasuhan ko, tatay, Yung nanay. requirements po kasi, ngayon lang po nakuha. Ngayon lang sa certificate of passing. Yes po. Sana, kasi kayo, certificate nyo, kasi yung mga magulang ninyo, pinag-aaral kayo. Marami mga bata gusto mag-aral, kaya lang, napapaaral ng mga magulang kasi, napapaaral, buti kaya wala sa mga anak. Kaya tayo, o kayo, na nandito, pinapaaral ng 2023 mga po. magulang, kahit minsan kulang ang baon, o minsan walang baon, okay lang yun sa pinapapasok tayo sa paaralan. No? Saka hindi lahat ng gusto, pipilit. Ano? Alam natin kung hindi talaga kaya ng mga magulang natin. Tama ba? Alam naman ninyo na hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwede kayo bigyan ng iPhone 16. O baka may mga ganong bata na ang dahil sasabihin, hindi na lang papasok sa school kapag hindi na magulang. Eh, huwag naman ganon. No? Basta mag-aral kayo ng mabuti para, ay, may puyat. May puyat ka? Puyat ba kayo mga anak? O gutom kayo? Baka kayo yung umuwi ng alauna ng madaling araw. So yun, ulitin ko po ha. Sana, lahat kayo, dito, mag-graduate. Lahat ng araw, mag-aaral. Diba? Ano gusto mo? Engineer. 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 Maganda yan. So, yun lang kasi inaabot na sila para natututo na sa mga inaabot sa mga kabataan. Sa amin kayo pumunta kung kailangan nila kausap. Hindi lahat po na pumunta sa akin ay nag-apply ko ng kaso. So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyo at magandang ako na. Tulad nga po ng sinabi ko, kapag yung mga 15 in one day, pero less than 18 years old, at kayo ay nag-post ng mga picture o kaya video ng kung sinong tao na ano yun, nakaka-offend or napahiya po siya, hindi deserve po kasi na ibig sabihin po yun, pinapatawag po sila ng SWD para matignan kung pinost pa nila yun ay nasa tama po ba sila pag-iisip na alam nila ang tama ang mali. Yun po yung sa mga pwedeng kusuhan na po. So, tawag po sila. Same as well sa mga bata po na less than, 15 years old pa baba po, yun yung sinasabi kong diversion kung saan tatawagin po kayo. At yun ay isi-seminar po kayo. Nakapagpainulit po ninyo yan, basta nag-record at nag-record po yan. O pag 15 in one day kayo, o kaya pwede na po kayong ma-discernment, ibig sabihin, kung pinong 15 kayo, may mga ganun kayong ginagawa, ibig sabihin, recidivist na po kayo. So pag nagbigay ng discernment, hindi na kailangan sa akin. Magbibigay ng discernment, makakasuhan na po agad. So yung mga 15 in one day pataas, pero below 18 years old, yun ang mas delikado sa inyo. Kasi kung nasa edad kayo doon, lagi kayo nagpo-post. O kaya lagi nag-video ng kung sino-sino na kung ano-ano mga kapastusan ng mga sinisend ninyo. Eh parang ganun din po, magiging recidivist po kayo, pagkalitin na kayo, saan kayo kukulong? Sa kulungan na po ng mga matatanda. Naiintindihan po ba? So, pero kung kayo naman ay biktima, yung kayo sinasabi ko, na kahit na kayo sa school, kung natatawag kayo, pwede po kayo pasama sa mga teachers ninyo. Kung hindi naman, pwede na kayong dumuretso sa office namin. Ang hahanapin lang po ninyo is sa WCPT, Women and Children Protection. Yun po ang hahanapin nyo sa police station para kayo ay aming makausap. No. Para alam natin kung kaya ba i-trace, hindi ba yan naman scammer lang ang nagsisend sa inyo. Kasi ganito yan, kung scammer lang ang nagsisend sa inyo, pagka na-block natin or natanggal ang account natin ng account ninyo, after mga 1 week, 1 month,
nagpupunta, ibig sabihin, scammer lang yun, na gusto lang kayong pirahan. Pero after 1 week or after 1 month, at siya ulit, napunta ka naman ulit dito, ay isip na kayo kasi baka yung mga nakaaway mo, bakit ba kailangan nyo yung nagpo-post ng mga picture ninyo na yan na pwede mahuli at masakahan po ng kaso. Yun po yun. Last na lang. Hindi man po i-post ang picture, itinag sa isang malicious post. Itinag yung pangalan. Yun po ba ay pwede rin? Kahit po walang picture, pero meron isang malicious post, itinag yung pangalan, nag-like up, nag-comment, pwede rin po yun. Anak ni Gao. Okay. So, ito lang ang tatandaan. Brent, Joseph Brent. Sikat ngayon, ha? Think before you click. Baka gusto nyo lang po isipin, baka nainis lang kayo, tapos tinag nyo yung pangalan para ginisip. Pero, so yun din po, okay, so maraming salamat po. Napakaganda, at nakakaroon pa po siguro kami ng mas masusing pagpapaliwanag. Mabuti po na narinig nila kung ano yung kanilang pagiging, ano ang kanilang karapatan at ano ang kanilang panikalutan. Particularly sa social media dahil sobra po. No? Sila po ay nakababad sa social media at nakababad sa cellphone, kaya po sila ay makapuya. Dahil nakatapos ang test natin kahapon. Okay po? So, babasahin po, kami po ay may ininda. Simpleng secretary. Certificate of Appreciation. This speaker during the Anti-Criminality and Anti-Terrorism Lecture Seminar. Your support and dedication in promoting safety and awareness are greatly appreciated. Given this October 24, 2025 at St. San Academy of Bayanihan. Next, we have certificate for Patrol Staff Sergeant Brilliant Reyes. Last but not the least, for Patrol Sergeant Leo Manilo. Pero less than 18 years old, at kayo ay nag-post ng mga picture o kaya video ng kung sinong tao na Walang naisip. nakaka-offend or napahiya po siya, i-discernment po kasi talaga ang DSWD. So, ibig sabihin po nun, pinapatawag po sila ng DSWD para matignan kung piloso ba nila yun ay nasa tama po ba sila pag-iisip na alam nila ang tama ang mali. Yun po yung sa mga pwedeng kasuhan na po. So, napatawag po sila. Same as well, sa mga bata po na less than, yung mga 15 years old pababa po, yun yung sinasabi ng diversion kung saan tatawagin po kayo. No? At i-seminar po kayo. Nakapagpainulit po ninyo yan, basta may i-record at ma-record po yan. O mag 15 in 1 day kayo, o ayan, pwede na po kayong mag-discernment. Ibig sabihin, kung pinag-15 kayo, may mga ganun kayong ginagawa, ibig sabihin, recidivist na po kayo. So, pag nagbigay ng discernment, hindi na kailangan sa amin. Magbibigay ng discernment, makakasuhan na po agad. So, yung mga 15 in 1 day pataas, pero below 18 years old, yun ang mas delikado sa inyo. Kasi kung nasa edad kayo, lagi kayo nag-propose. O kaya lagi nag-video ng kung sino-sino na kung ano-ano mga kaastusan ng mga sinisend ninyo. Eh, parang ganun din po. Magiging recidivist po kayo, pagka-18 na kayo, saka kayo kukulong. Sa kulungan na po ng mga matatanda. Naiintindihan po ba? So, pero kung kayo naman ay biktima, yung ngayon sinasabi ko, na kahit na rin sa school, kung natatakot kayo, pwede po kayo kasama sa mga teachers ninyo. Kung hindi naman, pwede na kayong dumuretso sa office namin. Ang hanapin lang po ninyo isa, WCPD. Women and Children Protection. Yun po ang hahanapin nyo sa police station para kayo ay aming makausap. No. Para alam natin kung kaya bang i-trace, hindi kaya naman scammer lang ang nagsisend sa inyo. Kasi ganito yan, kung scammer lang ang nagsisend sa inyo,
last na lang. Hindi man po i-post ang picture, itinag sa isang mali. Sana walang ganun. Kasi may mga na-exploit na mga bata dahil sa pinupost nila. Kinukuha yung picture, di ba? Nakikita nyo may mga AI na kahit nakatayo ka lang doon, pinapagalaw. Diba? Minsan pa, sa mag-partner, anong gagawin? Nagyayakapan. Ginagawa nila ng video. So, ganun yung gagawin sa mga picture o kaya mga video na pinupost ninyo. Kaya dapat, mga kapatid ninyo habang pinakaliguan, huwag naman yung videohan, tsaka i-post. Hindi kaya yung mga nanay mo, ganun, kasi nag-release, nakita niyo si Mami. Huwag Mami kasi baka, magamit sa hindi maganda yung isisend niyo na picture o kaya video sa Facebook niyo. Kaya ba rin yung gawin yun? Kahit malangyaw lang, sabi ko Mami, sabi nung sa discussion namin, bawal mag-post daw ng mga ganyan na nakakuha ng mga babies. Kasi kahit mga babies ko pala, na hindi kami, bawal daw po, kahit nakikili lang sa ano, bawal dapat, hindi pinupost yun. Nag-gets mo ba yun? Kasi may mga nakatanda, hindi ka lang nakatanda, hindi lang mga foreigner, hindi sa nakakita ng mga bata na gano'n, iba yung pakiramdam. Di ba may mga nababasa kayo, mga napapanood na di ba kawawa-kawawa sila? May gusto ba ito maranasan ng gano'n? Lahat ba kayo ay nakakausap ng mga magulang mo yung pagkakang problema kayo? Lahat? Kaya na yung sabihin na may crush ka siya. Hindi ako na gano'n. Kasi dapat yung mga bagay, tatanong, halimbawa, Mama, anong pakiramdam na kayo? Nakahawak ang kamay. At least, magulat yung mga pagsasabi. Hindi yung anong gagawin. Hahawakan ng kamay na nakita ninyo. Pakiramdam. Ganon. Yung sa iba kayo magtatanong. Dapat yung mga bagay ninyo na parang nakakaiyak tanongin, itanong kay mama na lang. No? Kasi may mga ibang tao na i-take advantage kasi gusto ninyo malaman kung anong pakiramdam doon, anong sasabihin. Dali lang, tara. Subukan natin doon para malaman ninyo anong pakiramdam. Naiintindihan ko ba ninyo? Okay, mga hindi nakakaintindi. Nag-text ninyo kami mga sinasabi ko. Kasi minsan, may mga ka-chat tayo na akala natin, schoolmate, kaibigan, yun pala yung account niya ay ginagamit ng ibang tao. Na minsan, anong ginagawa nun? Nangihingi na. Gcash. Maliban sa Gcash, ano pang hinihingi? Pera, ano pa? Maliban sa pera. O ganito, may iba na hihingi ng picture. May iba pinapakita yung pwede. Sabi niya, patingin na ako lang sa'yo kasi yung sa akin ganitong kulay. Maputi ba yung sa'yo o matigil? Diba? Dahil nakala mo forever siya o yung kakilala mo. Sige nga, isend ko na nga din. Nasend mo. Yung pasend mo yung sa'yo, ano sabi niya? Sa dibdib nga naman, tignan mo nga kasi ganito yung kalaki yung akin. At gagawin ulit. Masasend ulit. Kasi akala natin yung kaibigan nyo yun, di ba? Hanggang sa kung saan-saan na yun hinihingi sa inyo. Pag binigyan na ninyo ng binigyan ng mga picture ninyo, mga nakamuha picture ninyo, anong gagawin? Iba-blackmail kayo. Sasabihin niya, ipapahalan sa school, ibibigay kay mama niyo, mami, kay daddy, yung mga yan. Anong dapat gawin? Hindi. Kasi kung pinablang daw ninyo, ikakalat na daw yung sinendin mo na picture ninyo. Kanino i-report? Lahat ba ay